ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Ay ihihiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata at bawat panganay na meron ka na mula sa hayo. Ang mga lalaki ay sa Panginoon. Yan ang dapat nating makita dyan, Brother Danny, tungkol sa paghahandog na utos ng Diyos sa Israel nung una. Correct. Ang dapat ihandog, Brother Danny, Panganay at saka lalaki. lalaki. Walang kapintasan dapat. Pero mapansin din natin ng ating mga taga-subaybay, Brad Willie, no? Ang hindi lang tao, pati panganay ng iyong hayop, matanong natin kay Brother Cesar kung iyan ang kanilang pamantayan ng paghandog ng bata. Dahil sa bagong tipan naman, wala naman tayong mababasa na ang bata'y kailangang ihahandog. Maliban dito sa alituntunan ito na palatuntunan ng bansang Israel, ano? Yun bang mga hayop, nakakita ba kayo, Brad Cesar, ng panganay ng baboy, ng kambing, ng Toko. Ay. sa mga bagay na gano'n? Meron bang ganun kayong instansyang nakita man lang na ipinahandog yung hayop? Dito sa... Sa inyong pagsasama-sama dati po sa Iglesia ni Cristo? wala yun, Brad Danny. Tao lang? Tao lang. Yung mga bata lang, sanggol lang. Pero yung mga hayop, wala akong nahalalaman sa panganak ako na. Hindi nga sila lubusan tumutupad kung gano'n dahil kung ang batayan ng kanilang paghandog ay itong batas na ito ng Diyos sa Israel na nasa Biblia, sa matandang tipan, dapat din natin i-considera na pati hayop ay ipinahandog na panganay. Kaya hindi pa pwedeng ihandog ang kahit anak kung hindi naman ito panganay at saka lalo na kung babae. Kasi lalaki lamang naman ang ipinahandog. Yan ba'y na-explica sa inyo bakit kailangang ihandog? Dahil hindi naman kasi masasabi mong para maipanalangin. At ang implikasyon naman nun, Bro Josel, kung hindi ba maipanalangin? Ano naman? Oo, di ba? Ano sama? Ayan po. Tatandaan natin, ang ipinahandog po sa bansang Israel, panganay, lalaki, mula sa tao hanggang sa hayop. Kung anumang hayop mayroon ka. Oo. Kaya yan ngayon ang malabo dyan sa kanila eh. Kasi kapatid na Cesar, kung sinasabi ho nila na mahalaga na maihandog yung bata, dapat mailinaw din naman nila sa inyo bakit naman dapat ihandog at ano ang sama kung hindi maihahandog yung ipinanganak na bata. Yan. So si Brad Cesar, isa sa mga handog, kapatid na Danny, at dyan, ilang taon po kayo dyan, kapatid na Cesar? Simula nga po nung ipanganak ako, Brad Josel, hanggang sa ako'y makapagsuri. Kaya nga ang ano natin dyan, yung paghandog na yan, talagang hindi masyadong malinaw yan. Basta ang itinatanim sa isip namin dyan is kailangan maipanalangin yan, maihandog yung bata para matala yung pangalan sa langit. Yun lang, pero yung definite na mga ano dyan, Yung justification, wala na, justification, wala na. Basta naniniwala na kami kasi sabi ng sugo eh. At Ganun bilang lang isang yun. aktibong miyembro po niyan, ilan ang naging anak po ninyo, kapatid na Cesar? 5 po. Lahat po yan, ihandog din po. Ano ang panganay? Lalaki po. Lalaking Junior hinandog nyo? po yun, junior. May babae po? Meron po. Hinandog nyo rin?
Handog lahat ho yun. Tinanggap naman. Talagang kailangan kong idalhin sa tribuna at ipanalangin eh. Yun ang aral Siguro, sa amin. Pero yung mga actual na definite justification, hindi talaga masyadong inaano yun. Hindi masyadong pinapano sa mga kapatid. Basta ang kailangan lang doon, kailangan maihandog yan para matala ang pangalan sa langit. Yun lang yun. O yan, issue yan kapatid na Josel. Wala tayong sinasabing dayok-dok ang sino man, hid-hid. Yan ang isyong dapat liwanagin mo po. Paano ang ibig sabihin? Pag hindi nyo ba inandog ng miyembro nyo ang kanyang anak, anong mangyayari? Oo. At pag inihandog naman, anong mangyayari? Ayon nga sa sinasabi ni Brother Cesar, matatala ang pangalan sa langit. Yung mga hindi nyo kamiyembro, may mga anak. Yung mga bata na yan ay pinanganak, sanggol. Tsak na hindi mahahandog sa inyo dahil hindi nyo kamiyembro yung mga magulang. Ano mangyayari dyan? Halimbawa, mamatay yung bata. Hindi ba maliligtas kasi hindi nahahandog sa inyo? Paul? Di ba? Kasi, maipapakita mo dapat kung ano ba talagang halaga ng paghahandog ninyo. Correct, oo naman. Ritual na ginagawa yan ng Iglesia ni Manalo Dapat kung paano mo ginagawa yan, mabigyan mo ng kasagutang karampatan yan sa mga pinasusunod mo. Mapangit naman yung pinasusunod mong pilit Di mo naman kayang ipaliwanag. Paano ngayon yan? At saka, saan mo mababasa sa Biblia na ipinahahandog yung bata kahit hindi panganay at saka babae. Huwag mong gagamitin yung bata daw ay ipinanalangin. Hindi paghahandog yun, pananalangin yun. Kapatid na Josel, ano? Ang paghandog kasi, offering. Iba naman yung ipapanalangin mo kaysa sa i-offer mo. Kaya lang alam mo, Brad Danny, ang problema dito sa mga ministrong ito, marami silang ginagamit na terminolohiya. Sabi nga ni Brother Eli, misnomer Just like for example, lagak. Di ko ba, kapatid na Cesar, ano? Opo. Kagabi, pinakita po namin sa Diksyonaryo Filipino na mula sa UP kung anong kahulugan ng lagak. Ang kahulugan nito'y habilin. Kung sa deposito sa bangko. Ano? Pagka habilin o deposito, kagaya na sa bangko, pagka inilagak mo, may withdraw mo anytime na naisin mo, Brad. Correct. Kailan pa man ito dadaanin mo sa usapang legal, pwede mo itong kunin. Karapatan mo at buong buo, iyo talaga yun. Correct. Hindi, pagka nailagak mo, pagmamay-ari na ngayon, nung pinaglagakan mo, hindi pwede yung ganun. Ayan, sinasabi nila, lagak. Diyan po sa inyong sasamahan na pinanggalingan ninyo, kapatid na Cesar, meron po tinatawag na lagak Pari ba ipaliwanag nyo paano isinasagawa ito? Yun pong tinatawag na lagak, yan ay tungkol po dun sa taunang pasalamat yan. Yan po ay linggo-linggo, may libreta yan merong pinakalibreta na tinatala dyan kung magkano yung ilalagak mo. Ihahabilin mo. Ihahabilin mo. Lagak kung tawag yun. Kaya nga tama yung sabi niya na yung mga terminologies dyan, may, kumbaga, intindido na nila, ganun Parang yung handog. Pero talagang ginagawa lang doon, panalangin. Ngayon, katulad niya, lagak na yan, tama yung definition ninyo na pag nilagak mo, pinagkatiwala mo lang yun, pwede mong kunin. Ang totoo niyan, sa loob ng isang taon na yan, naglalagak ka, linggo-linggo yan. Kasi ang binabasihan nga dyan is yung tuwing unang araw ng isang linggo, magbukod na magsimpan. Doon ina-apply yan doon sa pasalamat. Taon ng pasalamat, naglalagak ka doon sa libreta, every week yan, bukod doon sa abuloy. Ngayon, pagdating ng end ng November, magkakaroon ka ng ng cheque. Pwede ba natin i-plus yung yung sample ng cheque? Meron po ba kayong dala? Meron akong dala dyan na sample ng cheque na inaano nila. Pwede nga natin kung yan ay aprobado ng meron dyan 2001 at saka 2002 Pasalamat. Katibayan ng kusang loob na handog sa pasalamat. Di ba kayang kunan ng buo? Tsaka ba't may malabo yata yung... Yan yata yung 2001. Mas maganda yun sa 2002 dahil forman cheque talaga yun. Katibayan ng kusang loob na handog sa pasalamat. Distrito ng Rizal, lokal ng Peña Francia, Disyembre 8, 2001. Pasalamat ni kapatid na
Ang halaga? Ito po ba yung parang pinaka-cheque na? Yan na yung Cesar? lalabas na cheque. Ito yung isusuma nila o pinaka-total noong inilagak mo sa buong isang taon na kada dalo mo ng Huwebes at Linggo, bigay ka ng bigay ng lagak na tinatawag. Opo. Eh yan, hindi yan katunayan ng laga, kapatid na Cesar. Yan ay waiver ng lumalabas. Yan na, ganun nga. Pero ang alam dyan, kumbaga sa kanya ni cheque, forma. Forma lang yan eh. Pero yan, hindi, ang gagawin mo dyan, lalagyan mo rin yan doon sa sobre. Ngayon, doon sa sobre niyan, meron din sobre yan eh. Sa labas ng sobre, nakasulat doon yung cash, cheque, magkano pangalan, halaga nung cash, halaga nung cheque, saka yung total. Iba pa yung cheque na total noong isang taon mo nang inilalagak sa kanila. Opo. Lalagyan mo pa ng cash ito? Opo. Yung sobre? Opo, dun sa end ng, halimbawa, katulad niya siguro mga December 8 lumabas ang cheque na yan, more or less. Yung December 9, halimbawa, ang pasalamat din December 30, yung December 8 hanggang December 30 na yon, puro ano yon. Kung ano yung gusto mong idagdag na cash, lalagay mo rin, ayan o. Nakalagay sa labas ng sobre yan, yung amount ng cash, yung cheque, at saka yung total. Nakalagay din yung pangalan mo. Ayun. Kaya monitored talaga yan kung sino ang hindi nagpapasalamat, kung sino ang hindi naglalagak. Identified dyan talaga. Ayan. Wala kang lusot dyan. Sigurado, alam na alam. Kaya, minsan nga nagkakabiruan dyan pagka yung... kasi meron din yung tinatawag na sulong sa sulong, Brad Josel. Ano po naman yung sulong sa sulong? Ang SSS na sinasabi, sulong sa sulong, ang ibig sabihin niyan, halimbawa, ang pasalamat mo ngayon ay 1,000, dapat sa isang taon, hindi bababa sa 1,000. Kasi hindi ka magiging sulong sa sulong kung parehas lang yon. Kailangan lampas yon. Kailangan lalampas ka doon sa susunod, mas higit doon yung iyong nailagak. Dapat liwanagin niya ni Paul dahil ang kanyang madalas na ukilkilin ay yung wala naman siyang batayan na inimbento nung kanyang mga inilagay sa atin na kinuha na rin niya, kapatid na Josel. At di umano, tayo merong mga kung ano-anong mga hingian. Ito ang dokumentado. Pero ito, kung ito man, totoo ito, kapatid na Cesar, na ito na nga ang katunayan ng inyong paglalagak, isang panluloko yan dahil walang nakalagay dyan na yan ang iyong inilagak. Yan ay parang katunayan ng iyong halaga na kusa mong ibinibigay, which is hindi pwedeng sabihin na lagak yun, kapatid na Josel. Yung lagak, habilin. Iba yung ibibigay kaysa dun sa lagak. Tama ka dyan, kapatid na Danny. Hindi pwedeng magkapareho yan. Brad Danny, bago lumabas yung cheque na yan kasi yung libretang sinusulatan nila na gano'n, yun yung nandun yung amount. Yung cheque na yan, lalabas na yan, yan ang total nung naipon mo dun sa lagak. Yung cheque na yan. Ay, paano kung hindi ko pirmahan yan? Dahil parang yan ay lumalabas na i-wave ko na yung karapatan ko dun sa aking lagak at ito'y ibinibigay ko na. Eh, kung hindi ko nga ibigay, ibabalik pa ba sa akin yan? Wala nang pag-asa mabalik yung Brad Danny. Kasi ano lang yan kumbaga sa kwan, parang record lang yun Re-record lang niya lang gano'n. Pero kung binigay mo na yun, kailanman, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi yan. Ayun. Kahit na anong demanda gawin mo dyan, dahil hindi naman yung term nga, lagak, pinagaganda nila yung lagak Pero talaga yun, wala na yun, naibuli mo na yun. Minonitor lang talaga yun kung magkano ang naiipon mo sa loob ng isang taon na naihulog mo doon, bibigayan. Tingnan mo, may number din yan, di ba? Kala mo, cheque talaga. Pero hindi. At saka ang mga nakapirma dyan, hindi naman ikaw Sila ang nakapirma dyan, hindi, wala kang pipirmahan dyan. Nako. Baliktad nga Yun, sabi po ni Brother Eli, props daw po yan. Yun na nga, ganun na nga ang labas noon. Brother Eli? Para lang katibayan na yun yung naihulog mo. Kaya isang taon. mas malakas yung negosyo na yan kaysa magtayo ka ng bangko. Mas malakas sa Metro Bank yan, Brother Johnny. Opo. Kasi yan, walang puhunan Kapal lang ng pagbumuka puhunan dyan At saka tibay ng sigmura. Opo. At kawalan ng awa. Ko sa kapwa. Wala naman kasi sa Biblia yan Yung sinasabi sa unang Korinto 16,
na ang bawat isa magbubukod na magsisimpan, kukoleksyonin yun tuwing linggo. Yun na nga yung apulo yan. Diyan pala sa iglesia ni Manalo, bukod yung koleksyon ng linggo, bukod pa yung lagak. Ginawan dalawa yung sitas, ginawan dalawa application, Brother Danny. Opo. Kasi kung i-Englishin mo yung 16:1 of 1 Corinthians, pakibasa mo, Brother Joseph. 16:1 reads, Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Therefore, there must be no other gatherings when Paul comes. Meaning, the collection for the saints is being done every first day of the week. Other than that, there are no gatherings. Kaya sa kanila, may Webis pa, mali na yun sa sinasabi ni Pablo, di ba? Opo. Kung mag-isip lang yung mga iglesia ni Manalong nag-aral kahit high school lang ang napag-aralan, mag-isip lang, hindi kayo pwedeng gaguhin dyan eh. Kasi yung gatherings nung abuloy na which you have laid in store, yun eh, ibinukod, isinimpan, kukoleksyonin pag linggo, tuwing unang araw sa linggo. Para wala nang anumang ambagan pagpariyang ko. Therefore, aside from that, wala nang gagawin pang ambagan yung mga kapatid, hindi ba? Tama po yun. Sa isang linggo, ang abuluyan lang, yung tuwing unang araw ng sa linggo, walang Webes, Brother Danny. Opo. Kaya yung ginagawa nila na iyan inia-apply sa pasalamat at bukod naman daw yung collection paglinggo, tapos meron pantanging handugan, meron pa sa kapilya. That is multiplication of what was written in the Bible, Brother Danny. Totoo po yan. Meaning yan maraming addition. Wala sa Biblia yan. Yan ang pandadayukdok, Brother Danny. Maliwanag Yung po yan. ipinaparatang sa atin dayukdok tayo, mas kadayo-dayukdo ka naman to si Paul. Halatang halata. Ang sekreto lang po nitong ginagamit nila Brother Eli siguro, iniiba-iba lang yung termino. Hanggang sa nagkamali-mali na nga. Ay, iba-ibang alakalata mo namang iba-iba eh. Opo. Handog, tanging handog, tanging handog. Laga. Laga, handugan sa kapilya, sulong sa sulong. Hindi ba isa lang naman ang spelling yan, pera. P-E-R-A. Ayun. Kaya yan ang pandadayukdok. Wala sa Biblia kasi yan eh. Saan ka nakakita sa Biblia pinaghati-hati yung may Webis pa. Tuwing unang araw sa linggo, nasa Biblia, sa kanila naman tuwing ika-4 at saka tuwing unang araw, ika-5. Di ba yan. Tapos meron pa mga extracurricular. Opo, marami pa po yan. At, Yan. ayun pala kapatid. Yan, may ebidensya yan na black and white pa, may kwenta pa dyan. Pati sobre pala niyang kay kapatid na Cesar merong nakalagay na jacket kasi. Opo, at liwa-liwanag, pasalamat. Ang nasa ibaba, cash, Check. at cheque, Total. at total. Ayan. Paano? Di perahan nga lumilitaw yan. Biro, pasalamat mo. Ang kasunod ng mga nasa ibaba ay cash, check, at total. Ngayon, balikan natin yung yun daw, 1914 daw ang mahalagang petsa. Opo. Naglitaw ng iglesia ni Manalo. Isa rin panluloko yun dahil sila rin ang may sabi, hindi naman tayo, nagbasa lang tayo ng pasugo, na sila nag-i-exist na 1930 pa. Kung meron silang sense of time, sabi nila ang mahalaga yung 1914 dahil doon lumitaw ang digmaan, lalabas, adilintado naman sila ng isang taon, Brother Danny. Totoo nga. Ganun nga po lalabas. Hindi rin sila eksakto doon sa sinasabi ng hula. Kung totoo nga ng kahulugan ng hula sa 1914, di ba? Opo. Pero wala namang nakalagay sa Biblia 1914 mangyayari. Yung ika-6 na buko ng panahon,
Sa pasimula ng ikapito, pati panahon ba naman nilagyan ng buko. Buko. Ang may buko, tubo. Saan ka nakakita sa Biblia ng buko ng panahon? Alam mo, ang nabubuko, yung aral ng Iglesia ni Manalo. Pero yung panahon, lalo na panahon Kristiyano, walang buko-buko yan. May nababasa. Kapatid na Cesar, may narinig ka na ba sita sa Biblia, may buko ang panahon? Wala po. Pero doon, meron nga ho yung buko na yon, yung sa iglesia ni Cristo. Meron silang binabanggit na gano'n. Pero sa Biblia, wala po ako na anong gano'n. Wala. Kahit balik-balik rin mong basahin ng Biblia, wala kang mababasang buko ng panahon eh. Ang katunayan, kung babasahin natin yung sinasabi nilang pagitan ng ika-6 na tatak hanggang ika-7 tatak, hindi 1914 yan eh. Basahin nga natin, Brother Willie, yung ika-6 hanggang sa ika-7 tatak. Tignan natin yung pagitan kung may buko nga. Ito po ang sinasabi dito po sa Apokalipsis, sa 6, at ang talata po ay 12 patuloy. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim, na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang Sino makatatayo? magsasabi ngayong matino, utak na 1914 yan? 1914 ba yan? Pagtingnan ni Kristo yan, kapatid na Willie eh. Opo. Ang katunayan, pagkatapos niyan, nung susunod na talata nakasulat. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Kita mo na, ano nakalagay sa entrada ng Kapitulo 7? Pagkatapos ng bagay na ito, nakita ko ang 4 na anghel. Nakita mo, Brother Willie? Opo. Nakita nyo, Brother Cesar? Opo. Sa makatwid, yung pangyayari sa 7.1, immediately pagkatapos nung nangyari dun sa 6. Opo. Tama? Tama po. Magkasunod yan sa konsekwensya. Yung tinatawag nating yung chronology. Magkasunod dyan. Pagkatapos nito, nakita ko, wika ni San Juan. Si San Juan ang nakakita alin yung nakita niya pagkatapos na nakita niya, dun lumitaw yung 4 na anghel. Nakita niya yung mga pangulong kapitan, yung mga mahal na tao, nagpapatago sa mga bundok. Dahil gusto nila na takpan sila ng mga bato at nagtago sila sa mga lungga para matakpan pa sila ng mga bato. Sabi nila sa mga bato, itago nyo kami doon sa mukha ng kordero sapagkat dumating ang kanyang kagalitan. Paano naging 1914 yan? Yan yung pagbabalik ng kordero, kapatid na Dani, kung napansin nyo, Opo. no? At hindi sila nagtatago dahil sa gera ng 1914. Hindi. Kaya sila nagtatago, natatakot sila dun sa mukha ng kordero. At sinabi pa nila,
mahulog ang mga bato sa kanila. Yung sabi ng interpretasyon ni Manalo, yan daw yung pagtatago sa air raid shelter. Yung bang nagtago sa air raid shelter, nagsabi ba sa mga bato, hoy, takpan nyo kami, mahulog kayo sa amin. Meron bang ganon? Wala naman pong ganon. Kaya nga nagtatago sila sa air raid shelter para huwag kinatamaan ng bomba, di ba? Opo, nagaling sa Yung mga aeroplano. yan yung nagsasalita na yan, desperado na yan Pati mga bato, gusto nilang mahulog na sa kanilang mga bato. Huwag lang nilang makita yung mukha ng kordero. Ibig sabihin, yan ay pagdating na mismo ng kordero, kapatid na Willie. Hindi 1914 yan. Opo, At Brother Eli. ang katunayang maliwanag na hindi 1914 yan, wala namang naganap na lindol nung 1914. Meron ba? Meron bang recorded sa history na may malakas na lindol nung 1914? At meron bang nagkahulog na mga bituin nung 1914? At meron ba noong mga pagdidilim ng araw nung 1914? Nga po. Ang alam ko, nagkaroon ng total eclipse bago 1914 at naulit nung 1950s. Kaya, sino kayang matinoong akang maniniwala sa focus na yan, kapatid na Winnie? Asa ng bukod dyan? Walang bukod dyan, Nabubuko sila dyan. Yun ang maliwanag na bukong-buko, kapatid na Willie, dahil yung palang liwanag nga naman sa talata, kaya sila ay nagsasabi na mahulog yung mga bato, ang iniiwasan nila yung mukha ng kordero, hindi mukha ng bomba na galing sa eroplano. O dahil sinasabi nga dito, Brother Danny, ng mga taong natatakot, dumating na ang wika, ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. Ibig sabihin, doon na nga, Brother Danny, yung paghatol na gagawin ng kordero, di ba? Yung galit ng Panginoon ay mararanasan na ng mga tao ito. At dahil dyan, kapatid na Willie, sa sinabi ni Brother Eli, ay nakakita ako ng buko. Buko na naman ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Dahil nga pala dyan hindi po pala gera talaga yan. Dahil sa yan, klarong-klaro naman, isa-isahin mo lang Ang totoo, kung iisa-isahin mo lang at itatanong mo, kaya hindi magbubukas ng line ng telepono itong mga ito, mauobliga silang ipaliwanag, papaano mo ngayon nasabi na yung mukha ng korderong kinatatakutan ng mga taong nagtago dun sa mga ilalim ng mga yungib, ikinumpara mo naman dun sa iniiwasan naman ng mga taong nagpupunta ng gera sa mga air raid shelter, kapatid na Willie. Ang iniiwasan nun, mabomba sila, di ba? Mahirap nga itong lutasin ni Paul ngayon sa ating mga kababayan. Maliwanag na yan hindi 1914, kapatid na Danny. Kasi, yan kung kailan gusto na ng tao, mas mabuti pa sa kanila yung matabunan na nakita ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Ng kordero. Yan yung mga tao. Palagay ko kasama si Paul dyan Saan nangyari yan? Opo, pag hindi siya nagsisi sa paninira niya sa atin, kasama siya riyan pagdating ni Kristo na magtatago sa mga yungib, sa mga bundok at makikiusap sa bato na mga hulog kayo sa amin dahil ayaw nilang makita yung mukha ng kordero. Definitely, hindi 1914. That event is still to come. It has not yet come. Yung sinasabi niyang ika-anim na buko ang papunta sa 7, ay nako, adilintado masyado itong si Manalo sa kanyang interpretasyon sa Biblia. Opo, totoo po yan. Yung mga iglesia ni Manalong nagsusuri at matitino ang kaisipan. Mag-isip tayo. Hindi yan pagtatago sa air raid. Yan ay pagtatago sa mukha ng kordero at yan ang kanyang pagbabalik. At yan bago na, hindi yan sa magkakaroon ng lindol, magdidilim ang araw, magkakahulog ang mga bituin sa langit. Yun ang sabi sa Biblia, di ba? Opo. Ulitin mo nga, Brother Willie, yun para sa kapakinabangan nila. Opo, ito po nasa 6 at 12 po ng Apokalipsis. Basahin po natin muli ang talata.
At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at ang pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Bakit? At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. Hindi 1940 niyan. Opo. Yan ang araw ng kagalitan ng Diyos at ng Kordero. Opo. Yan, araw yan ng paghuhukom, Brother Willie. Opo, Brother Eli. Na kung kailan, pati yung mga bituin sa langit, hindi naman yun literal na bituin, yun ay simboliko ng mga anghel, Brother Willie, Opo. ay makahuhulog ang wika sa lupa. Opo. Di ba? Opo. Kaya, malaki diferensya, Brother Willie, Opo. nung nasa Biblia kaysa dun sa nasa utak ng mga ministro ni Manalo. Opo, kaya kita dyan kung sino po nabubuko, Brother Eli. Oo. Buko itong mga to eh. At isa pa po nga dyan, yung binibigyan nila ng emphasis na 1914 dahil sa kanila pong paniniwala, sa panahong ito daw itinakda ng Diyos na lilitaw sa Pilipinas. Ang iglesia ni Opo, Manalo. opo. Pero, inaamin naman nila sa Pasugo, 1913 pa lang, nagbobotismo na sila. Wala talaga sense of time yung mga yan eh. Wala. Kaya hindi ka magtataka pag kaya na naghapunan ng umaga eh. Tama po yan. Kasi mahalaga pala yung 1914, yun ang paglitaw. Ba't 1913 pa, hindi na kayo nakatiis, lumitaw na kayo. Oo. Sana inintay nyo muna yung 14. Di ba? Opo, at katunayan po niyan, Brother Eli, sinasabi nyo, babasahin po natin itong isang lathala nila sa page 109, 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo, 1914 to 1989. Ang sabi po dito, Brother Felix Y. Manalo began fulfilling the prophecies about God about his last messenger, who will emerge in the Far East at the time called ends of the earth. He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company, AGNP. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in the late 1913. Itam? Then 1913 pa pala lumitaw yan. At ang katunayan, kapatid na Josel, ano sila, magbilang, ano pa, mali. Diba? Mali eh. Opo. Kasi, inaamin ng kanilang lathala na 1913 pa, umiiral na sila. Bakit mo i-emphasize ngayon na 1914 ang paglitaw? 1913 pa pala lilitaw-litaw na kayo. O, di ba? Yun ang punto riyan. Kaya isa na namang palpak na aral ng Iglesia ni Manalo yan. At kung loobin ng Diyos, sa susunod, marami pang palpak. Dati. Yeah. I-feature po natin yan sa suriin natin. Oo naman. Kaya napakarami. At ang katunayan nga din, kapatid na Josel, nabasa ko dun sa kanilang rehistro bago tayo magbalita, na lumilitaw talaga na itong si Ginoong Manalo, kung totoong yun ay hula ng Diyos na lilitaw sila ng 1914, ay isang malaking kalapastanganan na
bumanat ka na ng 1913. Mm-mm. Hindi yun wala sa usapan yun no? Oo. Baga parang hapon nung hindi pa nagde-declare ng giyera, sumasalakay na. Oh, yun ay pa. Pero kung i-claim nila, kapatid na Dani, sabi sa pasugo nila, Hulyo 1964, sabi nila, sa panahong ito'y tinakda ng Diyos na lilitaw sa Pilipinas itong lahing Pilipino na dadalhin niya kay Kristo o gagawin niyang iglesia ni Kristo. At natupad ang hula ng walang labis at walang kulang. Anong walang labis, walang kulang? Kulang-kulang nga, labis-labis pa eh. Sabihin walang labis, walang kulang. 1913 sila nag-umpisa eh. Hindi naman 1914 eh. Di adilintado na sila masyado. Kulang yon, labis pa. Sino ba sumulat yun no? Si Joaquin Balmores, may sulat niya 1964. Si Joaquin. Ay, Joaquin. Noon ngang 1914, pinasimulang ipangaral ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Pilipinas yung Atlantic Gulf, di ba? AGNP, Oo, dyan yan sa may Buendia. Paano? 1913, nangangaral ka na sabi naman ito ni Kawakin. Hindi sa Bendia yon. Saan po ba yun? Summer ano yun yung Atlantic Gulf and bagay, hindi pa tayo tao nun, nagkaiba-iba na kasi mga pangalan ng mga lugar dito sa Pilipinas. Pero definitely, sa Metro Manila yan, Brother Danny. Inabot ko po kasi yung AJNP, ang opisina nila, doon ako yung messenger dito sa Ayala, dyan sa may Bendia Extension yan. At doon maliwanag na 1913, nagbotismo si Felix Manalo ng mga unang bunga ng kanyang umiimbo na naman ito si Joaquin. 1914, kulang ka ng isang taon. At sa bagay, nahahayag naman yan doon sa rehistro kapatid na Josel at siguro itatampok natin yan sa susunod na mayroon na silang grupo, mayroon na silang ginawang meeting at kaya nga nung sila'y marami ng miyembro, nakapagtibay sila na tatawagin na silang Iglesia ni Cristo mula noon. At yun ay noong irehistro nila nang hindi pa July 27, 1914. May July 13 yata yun, kapatid na Josel, yung meeting na yon. Ganon. At ipinarehistro lang nila ngayon sa gobyerno July 27, pero before na nag-rehistro, yun na sinasabi ni Brother Eli, bumanat ka na. Hindi conventional yun yata yan, no? Dapat yung sakto sana sa hula. Yan. Ang napatunayan po natin ngayong gabi, buko, si Paul. Buking na buking. Hindi ka na naman makakatawa, Paul. Ayan. At balita hindi tayo. ko ba dyan? Kakapusin? Sige. Siya. Bigay na natin. Susunod na raw po ang Biblically Speaking. Magandang gabi po, Brother Eli. Opo, magandang gabi po. Bali, may tanong po ako. Tanong ko lang kung yung sa Gawa 17:24, kasi ang sabi daw ng Iglesia ni Cristo, ang templong gawa ng kamay na hindi tinatahan ng Panginoong Diyos ay yung daw templong sinasamba ay ang Diyos-Diyosan. Hindi. Ano masasabi niyo po dito? Mali yun. Wala naman nakalagay doon na templo sinasambay Diyos-Diyosan Doon sa lugar na pinagsabihan noon, walang Diyos-Diyusan doon. Meron ba Diyos-Diyusan doon? Basahin natin, ha? Pakinggan mo, ha? Itaas natin ng kaunti pa bago 24. Opo. Ito po'y nasa 17 at 22. Patuloy po ng gawa. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana
na may sulat na ganito. Ano yun? Sa isang Diyos na hindi kilala. O, ano sabi ni Pablo ngayon? Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Kita mo, naglagay kasi yung mga taga-Atenas ng isang dambana dedicated sa isang Diyos na hindi kilala. O nakasulat lang naman na nakalagay dun di ba? Sa Opo. isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang sinasamba nyo sa hindi nyo pagkakilala, ang wika ni Pablo, siya namang ibinabalita ko sa inyo. Sino yon? Tuloy. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Ayun, sabi niya. Maliwanag yun, Brother Joseph, no? Na yung Diyos na binabalita ni Pablo na gumawa ng sanlibutan, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. O, di ba? Hindi naman sinabing, hindi tumatahan sa templo, may Diyos-Diyusan. Wala naman nun eh. Basta templo, tukante templo, ginawa ng kamay, hindi tumatahan ng Diyos doon. Kasi ang tahanan ng Diyos, yung templong hindi ginawa ng kamay ng tao. Nasa 3 ng unang Korinto, kapatid. Pakinggan mo, ha? Ito po sinasabi dito po sa 3:16, unang Korinto. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Tamo, ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Tamo, yung kapisanan ng mga Kristiyano, yun ang templo ng Diyos, hindi yung edipisyong ginawa ng kamay. Ang nakalagay, ang definite article. Paano ka pang makakapagpalabas ngayon ng iba pang templo dyan? Na templong kinikilalang templo ng Diyos. Ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. O very definite. Kasi ginagamitan na ng definite article, gumagapit pa ng definite pronoun kayo. Nga po. Ang templong ito ay kayo. Kaya Mark, huwag kang papaulol dyan sa mga ulol na yan. Sasabihin niya, hindi tinatahanan ng Diyos may Diyos-Diyusan. Kaya may Diyos-Diyusan, kaya walang Diyos-Diyusan, di tumatahanan. Paano ngayon yung templo namin? Tanong mo sa kanila, kami, halimbawa, magtayo ng meron kami rito isang kapilya, no? Na wala naman Diyos-Diyusan. Tanong mo kung tumatahanan ng Diyos doon? Pagka pala may Diyos-Diyusan lang, hindi tumatahan ng Diyos. Kung walang Diyos-Diyusan. Kagaya halimbawa ng mga protestante. May mga templo rin, wala naman Diyos-Diyusan doon. Meron bang tumatahan Diyos doon? Hindi nila tatanggapin. Mga mga ulul yung mga, alam mo, yung kaululan nasa Biblia talaga dahil sa kawalan ng aral na pagkaunawa sa 5:23. Pakinggan. Ito po sinasabi sa Kawikaan 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kita mo, kaululan niya nga maligaw ka sa turo Pero mo ang sinasabi ng maliwanag, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Tapos sasabihin mo, ang templo na yun yung may mga Diyos-Diyusan. Kahit walang Diyos-Diyusan, basta gawa ng kamay, hindi tatahanan ng Diyos doon. Dahil ang definite na tahanan ng Diyos, yung templo na siya ang gumawa, yung kapisanan ng mga Kristiyano, sabi ni San Pablo, kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Napakaliwanag niyan, kapatid na Mark. No? Isa pa pong tanong, gusto ko sana tanong ito kagabi pero naputulan yata ako ng linya. Yung mababasa po sa... Actually, gusto ko na itong tanong ito sa inyo for a long time is about what is written in the book of Revelation chapter 3 verse 20. What is meant by there spoken by our Lord God na kakatok sa pintuan at
makikikain po. Anong gusto ipahiwatig ng Panginoon Diyos dun sa talatang yon? Wala namang kapatid na kalagay doon makikikain siya. Ganun po ba? Basahin natin, ha? Verse 20 po ng Apokalipsis. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ngayon, pagka pinagbuksan mo siya, hahapon ng Panginoong kasalo mo at ikaw ay kasalo niya. Hindi naman siya makikikain, sasalo siya, sasaluhan ka niya. At alam mo ba kung kailan yung salo-salo na yung kapatid? Yun ay sa kanyang kasal. Yung mapalad ang inaanyayahan, pakinggan, mabasahin natin, ha? Yan po'y nasa aklat rin po ng Apokalipsis 19 at 9. Ito po nakasulat dito. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ayan, meron kasing kasalan, may hapunan. Ayan, huwag mo naman sabihin yan ni alas 9 ng umaga sa kapilya. Hapunan yan eh. Yan, dyan aaya. Kaya itong mga iglesia ni Manalo, hindi masasali sa hapunan to pag hindi natutunan kung anong oras eh. Pero may Santa Cena yung hapun, banal na hapunan na umaga ginagawa. Apo. At saka pagka may kasal at may hapunan, walang abulo yan doon. So, nakakatuwa ito mga namiminta sa atin dayok-dok sa pera. Sino kaya yung dayok-dok ay maghahapunan lang nanghihingi ng abon? Sino kaya dayok-dok sa atin? Eh kahit hindi ninyo miyembro, hinihingan nyo ng pera. O sino dayok-dok sa atin? Tapos pinaratangan tayo na, ano sabi ba naman, Brother William? No? Apo. Sabi ba naman yung kaya raw isa pang dayok-dok tayo sa pera, sabi raw natin, hindi tayo lang hihingi sa ating mga hindi miyembro. Ba't daw pinadala natin ng sulat yung mga senador at mga... yung ba naman sa concert na ipinadala ng director ng ospital? Hindi naman ako nagpadala noon. Tapos ginawa pa, ibinitin pa yung pagbasa. Yung love offering in songs and in ano yun? Entertainment. Pinalitaw na love offering sa pera nitong dayok-dok na si Paul. Apo. Tapos ako sasabihin mo dayok-dok. Ang dayok-dok, yung maghahapunan lang, may abuluyan pa. Yun ang mga dayok-dok. Oh, pero kami, wala kaming abuluyan sa hapunang, banal. Tapos, hindi kami nanghihingi sa hindi namin miyembro. Yung sinasabi mong pinaparatang na hindi namin miyembro, yung mga senador at mga kongresista ay pinadalan. Yun ay isa-isang concert wherein nandun si Pilita, si Nanette Inventor, ang pork chop, ang sex bomb dancer, mga entertainers yun. Siyempre, may bayad yun, di ba, Brother Willie? Hindi naman kami nang hihingi ro. Kasi po, Brother Willie, hindi po sanay siya nagbabayad yung mga yan eh. Ganun ba? Opo, magpatayo ng kapili, batares ang alam. Sa Josel Oo. Kaya mga bayarin wala silang alaro, Brother Josel. Pakialam Oo nga, kasi sa kanila raw pala, Brother Willie, ang laging sinasabi, ang nagastos natin sa kapilya, 20 milyon. Hindi naman sinasabing pumasok. Sino kaya ng dayok-dok? Paul dayok-dok. Po. Gusto ko lang po malaman, ano ho ba ang kalagayan po ng ganito po? Yung, paano ho ba yung mga mangangaral o yung mga ministro o mga pastor na mga sinungaling na at mga palalo, yung mga mayabang pong ganyan na sabi na daw na sila po ang totoo at yung pong sinasabi nila sa kanilang mga membro, sa kanilang pong mga kapatid po sa kanilang iglesia, ngunit mali po yung turo po nila. Na halimbawa po may tinuturo silang isang sugo na sugo daw po nila, katulad po nung naririnig po na si Felix Manalo, ngunit hindi naman po sila may pagtanggol ng sugo po nila, kundi mismo yung mga
membro nila ang naglalakas loob na ipagtanggol yung iglesia po nila at yung sugo po. Ang gusto ko lang pong itanong, Bratelli, yun ho bang mga inaakay ng sugong yun na duwag, hindi, maliligtas ho ba yun? Aba, pagkabulag ang umaakay sa'yo, nagpaakay ka naman, dadaling ka sa hukay. 15-14 ng Mateo yun. Basahin natin, Brother Will. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Tanyo, dejadlo son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Ayun. So, paano ka maliligtas na yung taga-akay bulag? Ang katunayan bulag, ano? Hindi nga makatahol eh. Mga piping asong matatakaw na hindi makatahol, hindi makalaban ng diskusyon. Diba? O nga po, Bratelli. Yun ang sabi sa Biblia eh. Basahin natin 56 hanggang 11 ng Isaiah. Ang nakasulat po, ang kaniyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlit. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Kaya ano pala yan eh, si Paul. Opo. Yung sinasabi sa Biblia na yan na walang kaunawaan. Biro mo, sasabihan tayong dayok-dok, sila numero 1 dayok. Yun nga po, Bratelli, na lagi ko naririnig sa mga pastor pong yung mga sila Paul, sino naman ang dayok-dok nung sino naman ang may ebidensya ng pagkadayok-dok? Sila o ako? Ako'y mahirap hanggang ngayon, after 39 years in the ministry, mahirap ako. Nangungutang pa rin ako hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi ako nandadayok-dok. Tumutulong nga ako sa kapatiran, kapatid. Hindi lang alam ng marami yon, mga tagalabas. Pero ang kapatiran dito, alam yun. Na ako'y tumutulong sa kapatiran. Hindi ako kagaya nung sinasabi sa Biblia na mga asong walang kabusugan. Na hindi na bubusog. Kahit sino hinihinga ng pera. Kahit politiko hinihinga ng pera. Yun. Kaya nga po, Bratelli, nung naririnig ko pong nagko-comment po sila na laban po sa inyo, parang sa kanila po bumabalik yung mga sinasabi po nila eh. Hindi pa nila sinasabi, nasa kanila na yun eh. Nga po. So, biro mo, hindi pa nga ako tao eh. Sinasabi na ni Manalo, yung kanyang mga ministro, mayroong mga manluloko eh. Matakaw sa pera. Nakalagay doon sa circular na pinirmahan ni Manalo na yung mga ministro na yun, ang loloko ng miyembro, niloloko yung naglalagay ng okay, niloloko para makakuha ng kwarta. Si Manalo may sabi nun, hindi ako ha. Oo nga po, narinig ko. Yun, kaya okay lang naman sila magdadaldal. Hindi naman kasi tatalab sa tao yun eh. Ngayon nga, mas dumami pa nagpapadoktrin ng iglesia ni Manalo tunay sa po. amin. Kaya po minsan kasi nakakaasar na ho kasi pakinggan yung mga para paulit-ulit lang ho. Hindi, kahit di pa nga nagsasalita, makita mo lang ang mukha, nakakaasar. Oo nga po, lalo na si Paul, naluwa ho ang mata eh. Nakakainis ho ang tignan eh, parang di tao eh. Huwag mo lang magsalita, tumayo lang, nakakaasar na itsura. Alam na alam mo mga plastic eh. Mga plastic mapagparatang sa kapwa. Wala naman batayan, ano? Kundi ba naman manluloko mga taong yan? Yung mga pinagduktong-duktong natin, pinutol ng alangan. Kagaya halimbawa, sinasabi ko, meron ka ako diyang ina eh. Yung anak niya, minumura ng, sinabi ko yung mura ng ina. Bumabalik sa kanya dahil siya ina, no? Pinutol yung paliwanag at kinuha lang yung sinabi kong halimbawa, no? Minumura naman ako. Talaga. Gago talaga. Kaya, gusto ko lang po malaman, kaya hindi ho sila may pagtanggol ng sugo ho nila? Paano natatakot yun? Alam na naman yung aral niya, magkakabali-baligtad sila ron. Nako, isa ipinakita kong ebidensya sa TV, galing sa kanilang mga libro, sa kanilang mga pasugo, hindi mangangas lumabang kahit sino dyan. Kahit yung pinakamataas dyan, di lalaban. Magkakakontra-kontra sila ng pasugo nila eh. Abiro mo yung isang pastor daw si Kristo. Mamikonti, inagawa ni Manalo, siya raw yun. Meron akong babasahing ebidensya. Dati, bawal ang
mag-alahas ang mga miyembro. Ngayon, hindi na bawal. O, kasi, nung makapunta sa Amerika yung puno nila, nakabili ng alahas na malaki, ayun. Hindi na bawal mag-alahas. O, tapos, dati si Kristo yung tinatawag na Diyos, ngayon hindi na. Kahit tawag na lang, ayaw na. Ay, napakarami, no, na mga bagay na, si Manaloy umalis sa pagkatagapangasiwa dahil gusto raw ng Hapon. Ito mo, hindi gusto ng Diyos ang ginagawa. Samantalang sabi ni San Pablo, sino maghihiwalay sa atin kay Kristo? Hapon? Meron bang ganon? Basahin natin. Sinasabi po sa aklat ng Roma 8 at ang talata po 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Sabi niya sa 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. pwede ka bang ihiwalay kay Kristo sa pag-ibig niya? Eh si Manaloy natakot ng Hapon, lumayo sa pagkatagapangasiwa, binigay kay Prudencio Vasquez. Ayan, sa kasalukuyan ng kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Tayo'y sumunod. Quezon City, June 29, 1942. Tamo nga, hindi pa pala ako tao niyan eh. Balibaliktad na yung aral ni Manalo eh, di ba? Maganda pa dyan, sa bandang ibaba po niyan, Brother Eli. Ano nakalagay? Baba mo, iho. Sige, bakibasa mo, Ayan. Brother Joseph. Ang inyong kapatid kay Kristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at paglilingkod. Ha? Hindi natitinag? Oo. Natinag nga, umalis sa pagkatagapangasiwa. Sa kagustuhan ng Hapon. Ayan, ako. Paano halimbawa po, Brad Eli, ang sabi nila, halimbawa, sige po, sa telebisyon ng debate. Tapos ang hamon nila, tanungan po. 50% biblical, 50% general questions po ang magtatanong taong bayan. Aba, kahit 100% ang question, kahit lahat ng question, i-question, payag ako ron, kapatid. Taong bayan magtatanong? Opo. Ay, ako'y sanay na ron eh. Sila nga hindi sanay dun eh. Kahit po sabihin na natin partida sa kala general. Oo, kahit sino pa General magtatanong. So long as I have the opportunity to answer equally, okay lang yun, kapatid. Kasi po, sabi ho nila, wala daw ho kayong pinag-aralan eh. Ano? Bakit ho, wala daw ho kayong parang tinapos. Kaya ay doon lang makipagdebate. Bakit? Si Kabularan ba may tinapos? Wala. Naku naman, si Kapelix ba may tinapos? Si Kapelix yan, di marunong na English eh, no? Marunong si Kapelix, katon. Magsabihin yun. Ba't si Kapelix ba ay nakapagtapos? Naku naman. Si Kabularan nga, di nga tapos eh. Di batayan pala nila yun. Di laki ng partida nila, kapatid na Carlo. Oo nga po. Di patulan na nila. Madaling-madali palang talunin at wala namang pinag-aralan eh. Kahit nga ho general questions ho ata, hindi ho ata lalaban yan eh. Kaya alam mo, ano na lang yan. Kung ano-anong mga alibay na lang. Pero sa totoo, hindi lalaban sa television niya mga yan. Ito si Ramil lang lately, sabi ni Brad Willie, ganun din ang salita niya Lalaban daw sa Luneta at sa lahat ng plaza. Pilit kalad ka rin yung debate sa Luneta at sa mga plaza. Ayaw lang talaga sa TV kasi hindi sila makapanggugulo Walang makapanggugulo doon na may magbabasa gulo o ano pa man. Hindi naman natin necessarily sinasabing sila, pero alam mo, malaki ang risk kasi sa ganyan. Pero kung sa TV, wala tayong problema. Oo nga po. Kasi likas na sa kalat ng mabalitano nila sa dyaryo na talagang nananakit pumapatit, namumugot ho ng ulo yan
mga ministro at yung mga kaanib sa ganyang iglesia po. Nabasa naman nung siguro sa dyaryo po yun. Marami na akong nagagalit po, kaya dito po sa amin wala akong naniniwala dyan, mga sinungaling po yung mga yan. Sige po, salamat po. Sige, maraming salamat. Yes, good evening. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. May tatanong sana ako kay Brother Eli Soriano po. Sige po. Tungkol doon sa, kasi nasubaybayan ko po yung programa ninyo, may isa ho kayong kapatid na lumipat sa Iglesia ni Manalo ho, in-interview din po nila, na ang sabi daw kaya umalis po sa dyan kasi yung kaayusan daw dahil naliwanagan niya raw na sa INC, may katiyakan na kaligtasan sa dahil sa pagsimba pa lang daw ayos na ayos ang pagsamba nila. Nakabukod daw yung lalaki at babae, tapos Kalokohan yun, ano? Hindi kaayusan ng Biblia, nakabukod na lalaki at babae. Saan ka makakakita sa Biblia na ang babae at lalaki pinagbukod? Meron ba nun? yun nga, Brother Eli, yung pinanindigan nung dati, iwan ko lang kung nasubaybayan nyo kasi Hindi, wala dati naman po akong siyang panahon. dating daan daw siya, Brother Eli po. Tik-tik lang yun. Umanib lang yata ng 2 buwan yun dito, tapos lumayas uli. Ganun ang ginagawa ng mga iglesia ni Manalo ngayon eh. Gaya nung isang manggagawa nila, yung Himakas. Umanib dito sandali, bumalik sa kanila. Dating galing sa kanila yon. O, di ba? Kaya nga ganun ang ginagawa nila ngayon. Miski yung panluloko nila sa tao, yung mga pinagduduktong-duktong nilang salita ko, pansinin mo, yung video hindi kalapat nung audio. Pinagduduktong-duktong lang nila kasi. Kasi mahahalata mo naman eh. Pag meron sila talagang kopya, makikita mo yung video, kapareho nung kalakip nung audio, nagsasalita ka in accordance dun sa nakikita sa video, di ba? Pero marami dyan, ginaano nila, nakapilmi yung video, tapos kasi inimbento lang nila yon. Manluloko talaga yung mga yan eh. Brother Eli, may nakasulat po ba sa Biblia na makikipagdebate daw talaga? Ang pakikipagdebate, nakasulat ba sa Biblia na Si San kailangan yung Esteban mga nakipagdebate. Si Cristo nakipagdebate. Mga Apostol Pablo nakipagdebate. Yung mga mangaral ng Diyos nakipagdebate para patunayan ang katotohanan, hindi para puminsala ng kapwa o pumatay o manggulo. Kailangan yung pakipagdebating marangal. May nababasa po, Brother Eli? Ay, oo naman. Tinan mo basahin natin sa 6 ng Gawa. Ito po sinasabi sa 6 at ang talata po ay 9. Patuloy ng Gawa. Tatapot nagsitindig ang ilan sa sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nakikipagtalo kay Esteban. Tamo, nakikipagtalo sila kay Esteban Ano ginawa naman ni Esteban na ministro ni Kristo? At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Tamo, nakikipaglaban ng diskusyon yung mga sa Diyos. Diba? Sila hindi nakikipaglaban ng sa lahat ng pastor nakikipaglaban sila, Brother Willie. Opo. Pero sa atin ayaw nila Brother Eli, dahil sa oras ng katotohanan, nasubaybayan ko rin kasi katulad nga po sa sinasabi nyo na magsuri ba, kaya ako gusto ko parte tungkol sa mga ngaral, lahat pinapakinggan ko. Pinag-isip-isip ko at saka pinagkumpara ko. Sa oras ng katotohanan, nung kahapon lang ito, ang tapang niya magsabi na si Brother Eli, salita ng salita lang, ako subukan niya debatihin, mag-sit siya sa television man o harapin ko siya. Oras ng katotohanan po. Ano po masabi niyo ron? Oras ng kasinungalingan niya. Oo nga, Brother Eli, sabi niya, ewan ko marinig kung papatulan niyo po, magdidebate daw po kayo. Papatulan mo, ang hinahamon ko hindi yon yung puno niya. Sino ang puno po doon, Yung apostol niya, si Apostol daw Periol. Yun ang palabasin niya para tapos na laban. Kasi nakalaban ko na yun, naghahamon na yun yun sa nakalaban na rin ni kapatid na Mel yun. Di ba, dinamba pa nga si Brother Mel no sa Hong Kong? Biro mo, oras ng diskusyon nandadamba, hindi naman siya kausap. Ano yun? Walang respeto sa kapwa-tao yun. Yun ang nagpipilit na nagmumura daw po kayo. Kasi siya nga yung siya yung pakawala nung kanilang apostol na hindi haharap at duwag. Duwag yung apostol nun, yung puno nun, duwag. Siya, pakawala siya. Kaya siya matapang. Do or die yun Do or die yun. Yung tao na yun. Papakita ko sa'yo ngayon
Brother Mel, pakita mo nga nung dambahin ka sa Hong Kong. Do or die yun eh. Eh pagkapapatulan mo yun, masusubo ka ng patayan doon. Sige po, ipakita po natin, Brother Eli. Pakita. Ayan yun, no? Nang tinan mo, siya manggugulo, hindi naman siya kausap. Ang tatapang, oh. Ayan, tinan mo, akala mo kung sino tarantado. Tinan mo, tsura, oh. Eh, lit-lit ng tao, ginagano, no? Eh, kung kami mainit ang ulo, di away na yan, no? Kitang-kita yan. Kasi hindi na sila makapangatwiran sa kanilang mga kagaguhan. Ayun, manggugulo na lang. Ginulo yung diskusyon, no? Pati babae, tatapang. Saan debate yan, Brother Eli? Sa Hong Kong yan. Sa Hong Kong ba yan? Oo, wala pang SARS nun. Ayun yung petsa, May 3, 1998. 1998 yan. Tinan mo, ha? Siya nag-uumpisa. Marami din, Brother Eli, pala dating daan doon sa Hong Kong? Ay, oo. Hindi po siya ang kadibati dyan. Hindi siya ang kadibati dyan, pero nakikialam siya. Ang kadibati dyan, yung anak ng apostol nila. Eh kasi marami silang miyembro lumipat sa amin, kaya galit na galit. Ganyan din na iglesia ni Manalo ngayon. Kung naglilipatan yung miyembro, galit na galit sa amin. Yung mga miyembro nila sa Hong Kong, meron yata 30 yung lumipat sa amin. Ano? Ginulo. Ginulo na yung debate. Tira mo, yan o. Inaawat na nung kanya mga kasama eh. Eh, daganan ka lang yan eh. 50 kilo yata tiyan yan eh. Liit na yun ni Brad Mel, ano? Kita mo, hindi naman siya kausap mo. Tinan mo, oh. Ang talagang magkadebate dyan, yung parehong may hawak na mic. Oo. Dinadaan sa laki ng Kaya nga katawan pala, eh. No? Si Brad Mel yung nasa kanan po. Napanood ko siya noon, ang tapang-tapang niya talagang ano eh. Siyempre, tinan mo, pati babae, mukhang cheetah eh. Yung Chinese na visitor daw po dyan, napagalit ng gusto sa ginawa nitong si Kilyaw eh. Ginulo na nga eh, tinan mo nga oh. Ayan oh, tingnan mo kung paano inaawat yung si Kilyaw. Akalain mo. Si Kilyaw pala. Ayun oh, nangungumindig oh. Kitang-kita sa background, nanunugod eh. Opo. Ibalik niyo yan, nanunugod siya oh. Kitang-kita sa Ikaw ba, itinulak? Brad Mel, ikaw ba itinutulak na yan? Oo. Oo. Yan, si Brad Mel. Tinutulak ko yan oh. Ganyan yan ba yan? Yan ang may oras na nakita kasi mo? numalingang programa sa telebisyon. Ay. Tingnan mo kung makaasta. Naku, babae yun, no? Babae yung kanyang inaaway na yan, yung nakadilaw na yan. Oo. Sipin mo yung mga yan. Oh, yan ngayon ang Bandang naghahamon. unahan yan, nanunulak yung ano eh. Oo. Ayan. Yung susunod dyan. Yan yun, yung kilyaw na hahaba. Yung salita Tikila ha. Yan. Sa punto na makita yun, galit na galit oh. Kitang-kita mo doon sa pagmumukha niya yun. Kaya lang nakobera ng ulo eh. Mga Pentecostal ito? Oo. Hindi Pentecostal yan, mga Pitikostal yan. Kaya tinan mo yung pagmumukha ni Kilyaw oh. Yun, Susugod makikita mo na. sa background, Nanunugod oh. Makikita mo dyan sa background, sumusugod. Yun oh. Yun, natatakpan lang nitong ulo eh oh. Nagwawala na at pinagtutulungan na siyang awatin ng iba niyang kasama. Oh, yun oh, nagwawala oh. Paano mo lalabanan ng diskusyon niyang mandarambong na yan, di ba? Opo, nagwawala si Nandadamba eh. Kingkong na kingkong ang dating eh. Oh, parang yan. may kingkong na. Tapos yan, kung mamamalita, panalo sila. Panalo ka na, Panalo nagdadamba sila ka sa pa. gulo. Pero yung membro nila lumipat sa atin. Di ba? Ayun no? Yan eh. Kung mamalita yung mga yan, panalo sila sa mga debate, pero nandadamba sila. Oh. Tapos naghahamon pa uli. Kung panalo ka na, Brad Willie, ba't naman nandadamba ka? Pagkatapos ba't ka naman manghahamon pa, di ba? Panalo ka pala. Pero tayo, call naman natin yung hamon nila, labas nila yung pastor nila, yung apostol nila. Di ba? Kinailabas nila. So, Brother Eli, may isang guni lang ho ako sa iyo. Sa pag-aasawa ho ba, pag
Halimbawa, may hindi lang kayo kasal, nagkaanak na kayo ng 4, ganun. Ang turi ho ba, hindi rin daw kayo pa mag-asawa niyan? Hindi. Sa Panginoon Diyos yun, lalo na kung may anak ka na, tinuturing na kayong mag-asawa no kung nagkasundo kayong magsama talaga, di ba? Nakasulat sa Galacia yan, pakinggan mo. 3:15 po ng Galacia, ito po sinasabi, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayunmay pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ayun. Ayan sabi sa Biblia, pagka kahit na yan ay gawa lang ng tao, yung tipan, walang makakapagdagdag o makapagbawalang bisa. Pero sa batas ng tao po, halimbawa, naghiwalay ho yung mag-asawa dahil sa anytime daw ho, dahil may isang kaso dito kasi sa amin na yung mag-asawa po sila, tapos ito yung asawa niya na nagtatrabaho, tapos nakuhang may lalaki sa trabaho. Inamin niya na nga po sa asawa niya na may lalaki siya. Tapos buti yung lalaki pong asawa niya, hindi sa sinaktan. Ang sabi naman na pag-usapan nila na maghiwalay lang sila. Pumunta nga kami sa barangay. Ang sabi daw ho, anytime daw maghiwalay sila kung hiwalay kasi ang sabi nila wala daw papel na hinawakan, libin lang sila. Oo nga, pwede nga yun. Pwede yun. So, Pwede yun. Ang anak noon, Brother Really, kung sa opinion nyo po, saan po napunta? Saan mapunta dapat? Siyempre, dun sa hindi nagkasala. Kung ang lalaki yung babae, dapat sa lalaki mapunta yung anak. Kung ako tatanong, sa batas, hindi ganun. Sa batas ng tao, iba eh. Ako, sa akin, ang paniniwala ko nasa Biblia, kung sino yung mas tapat sa Diyos, yun ang dapat mapuntahan ng anak. Ganun ho ba? Oo. Brother Josel, Opo. Yang naghahamon na yan na hindi tumitigil, hinahamon tayo. Akala nung mga tao kasi, ang tapang-tapang, matapang lang naman yan, maninirayan. Kung ano pinagsasabi niyan, laban sa atin Brother Joseph. Opo. Kung ano-ano raw pinagsasabi ng balita sa akin. Kung haharapin ko naman kako itong taong ito na sasagutin natin, masasayang lang oras natin. Kilala na naman ng mga kapatid yan Brother Joseph. Saka tapos na po tayo dyan, Brother Tapos na tayo dyan. Ang hinahamon natin, yung kanyang apostol. Yun. Dahil nagkaharap na kami yan sa Guagua, nagkaharap na kami yan sa Santa Mesa. Nagkaharap na sila ni Brother Danny sa Palawan. Hindi naman po lumaban. Hindi naman lumaban. Babae po nilaban. Babae inilaban niya. Tapos nagkaharap naman sa Hong Kong, ang inilaban niya yung anak ni Period, di ba? Kaya masasabi natin, yung tatay niya, yung kanyang Kapitan Del Barrio, ilabas niya. Di ba? Isa pa po, Brother Really, si Paul sa Iglesia ni Manalo po, na subaybayan ko. Dahil ang sabi niya, ikaw po ang tinutukoy niya, na sinasabihan daw po sila na dayukdok. Ganun pa man po na wala daw sila mabasyan na nagkaroon ng kaso po. Kayo po, nilahad nga nila noon yung pangalan niyo po. Hindi ako nagsasabi ng dayukdok. Sila ang nagsabi ng dayukdok sa akin. Babalik ta rin pa ng mga sinungaling. Oo nga po, dahil dahil ang sinabi niyo po noon na ang pag-ari po ng iglesia, si Manalo lang po, dahil sa inyo daw po, ang pag-ari daw ng dating Dan Convention, mga membro niyo po kayo lahat. May hinilahad sila sa screen na naka-personal sa pangalan niyo po Binano nila na yung property. Ikaw nga po, Brother Eli Soriano. Isang lupa lang naman yun 6 na lupa ito, no? Yun ang di alam kasi niya makadakdak ng dakdak na yan. At saka alam ng kapatiran yan, may pinirmahan akong kasulatan na yun nakapangalan sa akin, ibinibigay ko sa kapatiran. Hindi niya alam yon at hindi niya naman sasabihin yung kahit alam niya. Gusto niya nga manira, di ba? Oo nga, kasi may nilahad nga sila. Sabi ko, napanood ko nga. Yun sabi niya, sana ilabas niya nila yung ebidensya nila na ang pag-ari ng Iglesia ni Cristo kay Manalo lang. Ngayon, ano ilabas ebidensya? Nasa rehistro, corporation soul yan. Pag corporation soul, ang may control isang tao lang. Pag corporation soul, tanong mo kahit kaninong abogado yun. Kahit sa Korte Suprema mo itanong. Pag ang isang corporation soul, yan pag-aari lang ng isang tao, merong karapatan dyan. Kapatid, isang tao lang.
Brother Eli, kung susuriin mo pag nanood ka sa telebisyon, ang sinasabi lahat, puro kaligtasan, yung mga ngaral. Kaya kung minsan sa isang tao, parang wala na rin tiwala dahil lahat sila pag nagsalita, ang gagaling nila, puro Kaya kaligtasan. sinasabi Wala naman silang kasi ng Biblia, may mga manluloko di huwag ka agad maniniwala. Diba? May manluloko kagaya nun. Sasabihin, ako raw dayukdok. Ba't dayukdok pala ako sa pera? Ba't hindi ako mayaman? Ba't kayo mayaman? Diba? Ang yaman nila, trilyonary. Ang ebidensya po nasa kanila Tapos kung mamaratang Brother Eli ang dayoktok Brother Joseph, yung wala ngang humpay, walang katigil-tigil sa pangongolekta ng mga abuloy na wala naman sa Biblia. Wala sa Biblia. Huwebes na abulo yan. Santa Cena na may abulo yan, Brother Joseph. Oo, walang katapusang pahulugang kapilya. Oo, Brother Joseph. Sila ang dayoktok. May nakikita po daw Brother Eli sa kanila, pinapatayo hindi katulad kay Brother Mike na wala daw napapatayo, ang pera daw walang napupunta. Ano masabi niyo ron? sa May nakikita El Shaddai. napapatayo? Bakit? Lahat ba ng lugar napatayuan na nila? Linggo-linggo sila, walang katigil-tigil, taon-taon at buwan-buwan at lahat ng panahon humihingi sila ng para sa kapilya. Masisira na yung kapilya, humihingi na naman uli Walang katapusan yun, napahulugang kapilya, Mr. Talisik. Hindi naman nila inuulat kung magkano nalilikom nila Dito sa amin, kompleto, na iuulat, resibado, may resibo. Pinakikita ang lahat ng ulat sa lahat ng kapatid, inihahayag yan. Alam ng kapatid yung pasok at labas ng pananalapi sa samahan. Sa kanila, walang ulat na ganun Wala. Hindi mo alam kung magkano na inaihulog para sa kapilya, hindi mo alam sobra-sobra na pala, bigay pa rin kayo ng bigay, hulog pa rin kayo ng hulog. Kaya nga marami nagsabi na ang maganda daw negosyo sa Panginoon, pag dinala mo raw yung pangalan ng Panginoon, kayo daw yung magyayaman Totoo po ba yun? Kasi parang tingin ko sa reliyon, business na po Ganun nga po kapatid ang nangyayari. Kaya lang, pag naman po nating lahatin, kung meron pong mga relihiyon na gano'n na ginagawa pong negosyo ang relihiyon, dapat po tayo magtiwala sa sinasabi po ng Biblia na sa gitna ng maraming mga bulaan, meron pong sa Diyos. Yan po yung sinasabi sa unang Juan 4:1, kapatid. Ito po nakasulat. Basahin po natin ang talata. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Yung mga bulaang propeta, Brother Josel, yan ang nangangalakal o nagnenegosyo sa relihiyon. Oo. Hindi lang basta ginawang palabigasan ng relihiyon, kundi talagang nagpayaman na ng gusto, kapatid na Willie. Kaya trilyonaryo na Ito namang mga ministro, talagang ginawa ng palabigasan at pang bisyo pa yung kanilang yung kanilang pagmiministro. Brother Josel. Ultimo sigarilyo galing sa abuloy ng miyembro. Tamo naman yan. Tapos hindi pa nasihan dyan, Brother Josel. Pati mga miyembro, kinakalakal pa, Brother Josel. Ipinapangako sa politiko pag kami eleksyon o halalan, di ba, Brother Josel? Kaya sa 2004, ayan na naman. Kikita na naman yung mga tinamaan ng magugulo na yan. Kapag hindi mo ibinoto, Brother Josel, yung gusto ng puno, nung tagapamahala, tiwala. Hello, Brad, makisingit lang kasi may nasisingit daw dyan. Kasi dati kasi akong iglesia din simba ako, malapit ng eleksyon. May natitext ho yan na ito daw, oras naman ng halalan, may masusunod daw, babasahan na kami sa teksto na ganon. Kasi ganito daw ang nakasulat na mag-isa. Tapos kung ano nang iboboto, sinasabihan talaga kami na ito ganito ang nasabi sa pamunuan na ito ang dalhin natin. Kasi nakasulat daw po nga kung ano ang gusto. Magkakaisa daw po dahil sa Panginoon po. Ano sabi niyo roon? Dahil sabi nila nga, pag malapit na paano nung nagkaisa kayo kay Kuhuangko, natalo? Di natalo Panginoon nyo. Ganun ba ibig sabihin nyo, kapatid? Pinagkaisaan nyo si Kuhuangko Kung sabihin po, pasya ng Diyos, Brother Eli. Pasya raw ng Diyos yun. Pasya pala ng Diyos, natalo si Kuhuangko. Ngayon, kung nadala sila doon, dahil hindi nila kayang ipanalo isang kandidatong presidente, alam mo ginawa? Ano po? Inintay muna yung survey kung sino pinakamalaki yung sasabihin. Brother Eli, sa dating daan, wala pong ganun? Walang dinidikta dyan sa inyo? Wala. Wala nun, kapatid. Hindi nagdadala ng... Labag sa konstitusyon yun. Ayun, Bawal sa konstitusyon yun. Dapat you vote according to your conscience. Hindi according to the dictate of your religious leader. Mali yun. That is unconstitutional.
Tandaan mo yun, kapatid. Okay, maraming salamat, Maraming Mr. salamat Talisik. din yung Brad. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Hindi biblical ang maraming abuluyan sa Biblia o may special pang abuluyan gaya ng sinasabing lagak ng Iglesia ni Cristo. Ang konsepto ng iisang abuluyan ay tumutukoy sa simpleng paraan ng pagbibigay kung saan isang uri lamang ng handog ang kinokolekta at dito na kinukuha ang lahat ng pangangailangan ng iglesia tulad ng gastusin sa gawain, pagtulong sa nangangailangan at pagpapanatili ng lugar ng pagsamba. Sa ganitong sistema, hindi na hinihiwalay o dinadagdagan pa ng iba't ibang klase ng koleksyon, gaya ng abuluyan para sa medical mission, pagkukumpuni ng bahay-sambahan, sasakyan para sa pastor, abuluyan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, at iba pa. Lahat yan ay ginagawa sa unang araw ng sanglinggo. Bilang bahagi ng pagsamba, ito ay nakaayon sa prinsipyo na kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso at kakayahan, hindi napipilitan at hindi rin inuulit-ulit sa iba't ibang dahilan. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pabigat na paulit-ulit na hingian sa mga miyembro. Nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay dahil iisa lamang ang sistema ng pagbibigay. Ang layunin ng abuloy ay nakatuon ito sa kabuuang pangangailangan ng iglesia, hindi sa personal o selebrasyon ng iilang tao. Mas nagiging kusang loob ang pagbibigay dahil hindi ito dala ng obligasyon sa maraming pagkakataon. Dagdag pa rito, ang pagbibigay tuwing unang araw ng linggo ay nagiging regular na paalala ng pananampalataya at pakikiisa sa gawain ng iglesia. Hindi ito nakabase sa dami ng koleksyon, kundi sa katapatan at layunin ng puso ng nagbibigay. Sa kabuuan, ang isang abuluyan ay nagpapakita ng simple, organisado at hindi mapang-abusong sistema ng pagbibigay na katuon sa tunay na pangangailangan ng iglesia at hindi sa labis na koleksyon para sa iba't ibang okasyon. Karamihan ngayon sa relihiyon ay naging maibigin sa salapi na ugat ng kasamaan sa mundo. Nagtitipo na ang kanilang iglesia at nagsisiyaman na pinagbabawal ng Panginoong Hesus. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.